Sa isang maliit na barangay na napapaligiran ng mga palayan at lumang sapa, may batang nagtitinda ng gulay sa palengke. Maliit lang ang kanyang mundo. Isang bangkito, 3 sako ng kangkong at talong, at pangarap na lumaki pa para makapagtapos sa eskwela. Ngunit kahit maliit ang yaman, malaki ang puso niya. Si Junie, 12 taong gulang, ay batang lumaki sa init ng araw at lamig ng umagang puno ng hamog. May mukha siyang kayumanggi na parang palaging hinahalikan ng sikat ng araw at mga palad na makakapal dahil sa maagang pagsabak sa gawaing bukid. Sa maliit na baryong napalibutan ng palayan at puno ng mangga, payak lamang ang kanilang buhay. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ang bumubuhay sa kanila. Maliit na lupang minana pa sa lolo, kaunting tanim na gulay at kita sa pagtitinda sa palengke. Bilang panganay, si Junie ang sandalan. Siya ang nag-aalaga sa bunsong kapatid, siya ang nagbubuhat ng tubig, at siya rin ang nagdadala ng ani tuwing madaling araw. Tuwing umaga, bitbit niya ang basket ng sariwang gulay, ampalaya, talong, okra, habang naglalakad sa makitid na daan papunta sa baryo. Mahaba ang lakaran, pero hindi siya umaangal. Habang naglalakad, iniisip niya ang munting pangarap na paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Balang araw, magkakaroon din ako ng bagong lapis. Hindi na yung laging pudpud. At may papel ako na hindi nababasa kapag umuulan. Si Junie ay nangangarap maging guro. Hindi para yumaman, kundi upang maituro sa mga batang katulad niya na kahit mahirap, pwedeng mangarap. Kahit pagod, pwedeng hindi sumuko. Sa bawat ngiti niya habang nagbebenta ng gulay, ramdam ang hinanakit at pag-asa na sabay umaalon sa puso niya. Isang batang marunong magpasa ng hirap, ngunit mas marunong pang mangarap. Isang Sabado, puno ang palengke, hiyawan, tawaran, amoy ng pritong banig at bagong lutong tinapay. Nag-aayos si Junie ng kanyang panindang gulay nang mapansin niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng daan. Dugo sa mga kamay, damit na lumang-luma, at mga mata na nagkukwento ng ilang dekada ng paghihirap. Nasa gilid lang ang lolo. Marami ang tumatawag sa kanya, pero iilan lang ang tumingin. Hindi man nakapagsalita ng maayos, hawak-hawak nito ang isang papel na mukhang sinusulatan ng hangin. Nang makita ni Junie, nakita rin niya ang gutom na kumukutitap sa mukha ng matanda. Tumigil si Junie. Walang nag-utos. Lumapit siya. Lolo, gutom po ba kayo? Hindi sumagot ang matanda, pero kita sa ningig ng labi ang sagot. Kaya kinuha ni Junie ang kaunting barya sa bulsa. Yun na sana ang baon niya sa pag-uwi, at bumili ng isang mangkok na mainit na lugaw at tinapay. Maingat niyang iniabot ito. Kain po muna kayo. Kahit papaano, makakatulong. Para bang tumigil ang mundo. Sa gitna ng maingay na palengke, naramdaman ni Junie na may maliit siyang nagawa. Isang kabaitan na hindi inaasahan.
Habang kumakain ang matanda, may nalaglag mula sa bulsa nito. Isang lapis. Mukhang luma, pero may maliit na kalawit na kulay ginto sa dulo. Parang alaalang mahalaga. Pinulot ito ni Junie. Lolo, sa inyo po ba to? Ngulit nang tignan niya ang matanda, wala ng tao sa kinauupuan. Para bang nawala ito sa gitna ng mga paa at ingay na parang usok na tinangay ng hangin. Nanatili sa palad ni Junie ang lapis. Magaan, malamig, at may bigat na hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, dun lang nag-iisip si Junie habang naglilinis lang kanyang bangko. Napansin niyang nagliliwanag ang lapis sa kanyang kamay. Parang may banayad na init at tila bumubulong. Sa kanya lang nagpakita ang munting liwanag. Sa iba, ordinaryong lapis lang. Naisip niyang subukan. Gumuhit siya ng maliit na dahon sa puting papel at nang matapos, ang dahong iyon ay bumigay sa kanyang palad. Tunay at sariwa. Hindi ito mabilis na kasagutan sa lahat ng problema. May kondisyon ang mahiwagang lapis. Kapag ito'y ginamit ng may mabuting puso upang magbigay at hindi upang kumuha, ang guhit ay nagiging totoo. Kinabukasan, maaga pa lang ay naglibot na si Benjo sa baryo, hawak ang mahiwagang lapis. Tahimik lang siya, walang sinasabihan, walang ipinagmamayabang, ginagawa lang ang tama. Una, nagtungo siya sa maliit na barong-barong kung saan nakatira ang matandang may sakit na hindi na makalakad. Umupo siya sa tabi nito, kumuha ng kapirasong papel at gumuhit ng munting sinag ng araw. Paglapag nito sa sahig, naging totoong liwanag na unti-unting nagbigay init at ginhawa sa katawan ng matanda. Nakatingin lang ito kay Benjo. Nagtataka kung bakit biglang gumaan ang pakiramdam. Pangalawa, dumiretso siya sa mga mahihirap na pamilya na madalas walang hapunan. Sa isang lumang mesa, gumuhit siya ng isang maliit na supot ng bigas. Pagkatapos niyang tapusin ang huling linya, biglang umusbong ang totoong supot. Mainit, mabango, at sapat para sa mag-anak. Hindi nila alam kung saan galing, pero alam nilang may nagmamahal sa kanila. Pangatlo, nagpunta siya sa magsasakang kapos sa ani. Tahimik siyang sumunod habang sinusuri ni Mang Berto ang tuyong lupa. Kumuhit si Benjo ng isang malusog na usbong at pagkaraan ng ilang sandali, tunay na usbong ang tumubo sa mismong lupa. Napatulala ang magsasaka, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Tiningnan niya si Benjo pero nginitian lang siya nito at tumakbo palayo. Sa huli, umupo si Junie sa harap ng kanilang hapag at marahang gumuhit gamit ang mahiwagang lapis. Gumuhit siya ng mas maayos na kubo, kaunting bagong damit, at pagkain at perang sapat lang para sa araw-araw. Isa-isa itong naging totoo. Simple, maginhawa, at walang labis. Pagkatapos, itinago niya ang lapis. Hindi niya ito ginamit sa kasakiman,
kundi para lamang makatulong at mapagaan ang buhay ng kanyang pamilya. Doon napagtanto ni Junie, hindi ang lapis ang tunay na himala. Ang lapis ay paalala lang na ang isang maliit na gawa ng kabutihan ay may kapangyarihang magpalaganap ng pag-asa. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa puso ng tao. Ang kakayahang magbigay kahit kaunti, tumulong kahit may hirap, manindigan kahit takot. Kung may mabuti kang intensyon, may landas na bubukas kahit gaano kahirap ang buhay.